ngayon na maglalaban-laban sa darating na 20th Congress ang kasulukuyan at ang dating Pangulo ng Senado. Pero kung tatanungin ang ilang mga senador, mas pabor sila at sinusuportahan pa rin nila ang Senate President noong 19th Congress. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, go ahead. Alex, sigurado na raw ang panalo ng kasalukuyang Senate President na si Senator Francis Escudero. Yan ay kung tatakbo siya sa pagka-Senate President sa susunod na Kongreso o sa 20th Congress. Batay na rin yan sa mga senador na nakausap niya ngayong linggo. Do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability. Tiyak na umano ang pagkapanalo ni Senator Francis Escudero para maging Senate President sa 20th Congress. Kinumpirma ni Senator Alan Peter Cayetano na may sapat na suporta si Escudero para maipanalo ang Senate presidency race at lagpas na sa majority vote o 13 ang nakuha niyang boto. But kung today ang election or tomorrow, panalo na si Senate President Escudero. Having said that, mahaba pa. Ano pa fourth week of July. Ayon kay Cayetano, si Escudero ang kanyang susuportahan pagpasok ng susunod na Kongreso at ito rin ang napipisil ng kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano. Nakita raw kasi nila kay Escudero ang prinsipyo at mga advokasya para iangat ang Senado bilang isang institusyon. Pero aminado siyang marami pang maari maging pagbabago dahil isang buwan pa ang lilipas bago ang pagbubukas ng 20th Congress. I'm supporting Senate President Escudero. I think maganda ang takbo nung itong last year. Walang perfect kasi na majority, walang perfect na senador, Senate President. But pagka nakita mong may energy, may vision, may prinsipyo, di ba? So I've worked with the present candidates, but kayo naman ang witness, di ba? Until that morning, lahat naman pwede mangyari. Pwedeng magkaroon ng bagong kandidato, pwedeng magkaroon ng bagong coalition, di ba? Sabi ng senador, may mga inalok na rin committee chairmanship kung saan mananatili sa kanya ang ilan sa mga hinahawakang committee ngayon sa 19th Congress. Si Cayetano ang kasalukuyang chairman ng Committee on Accounts, Higher Education at Science and Technology. Sa kanya raw pagkakaalam, tanging si Escudero at incoming Senator Vicente Sotto ang maglalaban sa pagka-Senate President. So to be fair to Senator Amy, hindi siya actively nagka-campaign, pero pag sinabi yung available ka, it doesn't happen madalas. Pero sometimes nangyayari na yung 12 pupunta sa iyo. But I think right now, medyo comfortable yung majority ni Senate President Escudero. Ang question lang is time. Itinanggi naman ni Escudero na nililigawan niya ang mga kasamahan para manatili sa pwesto. Gayunman, hindi niya raw tatanggihan ang responsibilidad sakaling siya pa rin ang iluklok ng mga kapwa senador. Ano mang numero meron ngayon, sino man, sa totoo lang, nagbabago yan, lalo na kung ganito pa katagal, mahigit 1 buwan pa. Will not shirk from that responsibility, let's put it that way. Hindi ko tatalikuran yung responsibilidad at pagkakataon na yon. Alex, ngayon wala pang pahayag si incoming Senator Vicente Sotto tungkol dyan sa issue ng Senate presidency. Pero ngayong linggo, bukod kay Senator Alan Peter Cayetano, nakamiting na ni Escudero, sina Senator Jinggoy Estrada at si incoming Senator Rodante Marcoleta. Alex. Okay, Mean, nabanggit ba ng ilang mga senador na kumakampi dito sa Senate President ng 19th Congress kay Senate President Jesus Escudero na dahil ayaw nila doon sa katunggali niya sa 20th Congress na si incoming Senator Tito Sotto dahil malapit ito sa Pangulo?
Alex, wala silang statement tungkol dyan, no? Bilang paglilinaw. Hindi nagbibigay pa ng statement itong mga senador. Kahit pa yung mga sinasabing susuporta kay Senate President Francis Escudero, maliban dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, hindi pa naman sila tinawagan ni Soto, kaya ang kanilang posisyon, ang kanilang boto ay mananatili kay Escudero. Pero kung pagbabatayan mo sa naging botohan nila sa impeachment court, ilan yun? 18 yun, no? Na maaring yun na yung bilang Tama, na pwedeng pumabor dito kay Senate President Chis Escudero. Hindi, Alex, hindi natin masasabi yan, no? Kasi posibleng magbago yan dahil 12 sa kanila ay mapapalitan. Pero ang pinaka-importante dito, yung 8 siblings block na tatawagin sa Senado dahil posible daw yung boto ng kanilang kapatid sa Senado ay ganun din yung kanilang magiging boto. Kabilang na dyan si incoming Senator Erwin Tulfo na naunang nagsabing kukonsultahin niya muna yung kanyang kuya na si Senator Raffy Tulfo bago magdesisyon kung sino kanilang susuportahan sa Senate presidency. Oo, siguro panghuli, wala pa bang binitawang pahayag ang kapatid ng Pangulo, si Senador Amy Marcos, tungkol dyan? Maliban doon sa huli naming interview sa kanya, Alex, na siya ay bukas at posible siyang tumakbo kung siya ay i-endorso ng kanyang mga kapwa-senador. Okay, Mean Corvera, mata natin mula po dyan sa Senado. Maraming salamat sa iyo.